Good morning mga kachupa. Today is Sunday, so wala akong magawa. Atas lang namin mag-breakfast at mag-coffee. So, ang gagawin ko for today's video is maglilinis. As usual, lagi naman ako naglilinis, diba? Since wala akong magawa, linisan lang ako. Diba? Kasi manghialam ako ng mga buhay ng mga may buhay. Pati hindi ko na lang spend yung oras ko sa paglilinis ng bahay. Diba? Huwag tayong gumaya sa mga tao ang buhay nila is chismis lang ng chismis. Diba? Ito kasi yung oras mahalaga. Para sa akin yung oras mahalaga. So, kaysa spend mo yan sa kakachismis mo. Linis ka ang bahay nyo. Ganun. Diba? Tama ba ako? Ubusin natin yung oras natin sa kakachismis na ng kapitbahay. Hindi natin, gumagawa rin tayo ng gulo. Hindi, mas maganda ng tumahimik ka na lang sa loob ng bahay nyo at maglinis ka. Diba? Nakatulong ka na sa environment. Nakatulong ka pa napalinis mo pa yung bahay nyo, di ba? Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit ang dami nagkakasakit mga bata. Kasi yung bahay nila daming alikabok, daming basura, daming bakterya. No, laging naubo, nasipon, nalalagnat. Minsan sa weather din. Pero kasi hindi naman kami palalabas lagi. So, spend ko yung time ko sa paglilinis ng bahay, di ba? Kaysa lumabas ako, makipag-chismis ako. Usually, ayun yung mga nangyayari sa sa Philippines. Labas ka, no? Parang hindi kompleto yung araw mo nang walang chismis, di ba? Sa Philippines, ganyan, usong-uso yan. Pero dito, hindi naman kami pwedeng lumabas. Tsaka, wala akong kaklose na kapitbahay. Kaysa i-spend ko yung buhay ko, kaka-chismis, kakapanood ng mga kung ano-ano. Ba't hindi ako gumawa ng vlog, diba? Chismis ko yung buhay ko, diba? Ganon. Gawa yun. Kasi minsan hindi natin tulad yan, diba? Sabi ko sa inyo, may kikos ako. Siguro, dala rin ng stress yun. Kahit kakapanood mo ng mga balita or mga problema ng mundo, minsan mo yung na-a-adapt mo yung stress nila. Kaya mas maganda huwag ka manood. Spend mo yung time mo sa sarili mo, mag-drawing ka. Papakita ko sa inyo yung drawing ko. Kasi pagka wala akong ginagawa rito, nagdo-drawing ako. Minsan tinatamad din ako mag-vlog kasi minsan ang hirap mag-edit. Tapos, hindi naman nagsusubscribe, diba? Nakakawalang gano'n mag-vlog. Mamaya, papakita ko sa inyo yung drawing ko. Kung ano-ano mga pinag-drawing nyo. Pakita ko sa inyo kasi minsan wala akong magawa. Drawing lang ako. Kaya nagpabili ako ng drawing book sa fiancé ko kasi sobrang boring ako. Hindi ako nakakalabas nang wala siya. Ayoko naman lumabas ng mag-isa. Baka mamaya isipin, ay, sino to? Sino to? Sino kasi na to? Baka may sundan ako, diba? Ano pang gawin sa akin? So, mas mabuti nag-iingat tayo. Nakalimutan ko. Maglalagay pala ako ng tissue sa banyo. Kasi, pag naubos yung dito, yung tissue namin dun sa loob na CR, tapos nagpupupo. Wala nang tissue, di ba? Sisigaw ka pa, paano kung walang tao? Ito kasi nilalagay yung tissue, Ayan, bumili kami ng tissue. Pag ako nagkaroon ng trabaho, bili ako ng maraming tissue, tubig. Siguro mga 10 pa, para hindi ako pinabalik-balik. Pabalik-balik kami sa 10 ang mga bibilin ko. Pag ako nagkatrabaho. Kuha ako ng mga 5. Para hindi na kuha ng kuha, di ba? Lalagay ko doon sa cabinet.
Dati, hindi ako sanay gumamit nito ng tissue. Nasanay na lang ako yun, nandito na ako kasi ayun nga yung ginagamit ko na ako. Walang bidig eh. So, eto, ilalagay ko siya doon sa aming CR. Balikan ko yung dalawa. Pakita ko sa inyo. Dito namin siya nilalagay. Parang ano lang ang kasya rito ha. 1. Hindi, kasya. Kunin ko pa yung dalawa. Iyan siguro. Oh. Diba? Uy, sakto. Sakto siya. So, ayun po yung mga stock namin pang reserva. Ito yung sinasabi ko sa inyong bubble bath. Pagka nagpa-bubble bath, diba? Yan ang gamit. Oh, diba? Tapos dito yung board hair dryer at saka yung panggupit. At ito ilalagay ko muna dito sa lagayan ng kaldero. So, ilagay namin ng kaldero. Tapos, punasan ko yung lamesa. Ito yung pinampupunas namin sa lamesa kasi para pag nalaglag yung pagkain sa lamesa, pwede mo pang kainin. Kasi malinis yung lamesa, diba? So, ito ang aking gamit. Linisin ko yung table dun sa living room. Kasi medyo madumi. Kumain kasi mga bata rito lang. Nakita ko sa inyo kung gaano karami. Diba? May mga aligas-gas. Ito guys, papakita ko sa inyo yung mga din-drawing ko. Diba? Invest natin ang ating oras sa ating sarili, sa pag-i-improve, kung paano tayo gumanda at umangat ng buhay, diba? Kaysa chismis kayo sa mga kapitbahay. Diba? Improve your life. Hindi yung chika mo pa yung kapitbahay mo, wala naman pakialam sa'yo, diba? So, sabihin na natin nakakaangat-angat sila kayo sa'yo. I-chismis mo pa. Kaya mas okay na yung hayaan mo sila umangat, maging masaya ka dahil umangat sila. Hindi yung binababa mo pa sila. So, eto. Ayusin ko muna yung table ko. Dumi. Ito yung binili ng fiancé ko. Maganda, no? At least mayroon akong pang drawing eh. So, lilinisan ko muna tong computer area. Yung aking plants. Maganda na siya. So, ito laging madumi. Yung keyboard. Kasi ito laging nahawakan. So, kailangan linisin natin siya. Alam ko talaga tong laptop na tong mahal-mahal binili sa akin. So, alagaan natin. Huwag natin pabayaang madumihan, di ba? Yung mga iba pangarap lang to tapos ikaw meron, di ba? So, alagaan natin, mahalin natin ang mga binibigay sa atin. Kahit yung phone ko, hindi ko siya binili ng brand new. No? Para sa mga kakaalam. Share ko lang. Kasi, actually, binili ko yung iPhone. Kadahilanan na gusto ko lang yung camera. Tsaka pag nag-vlog ako, gusto ko na mag-vlog, diba? Kasi nung luma kong phone, ang gamit ko noon, Realme. Tsaka pagka konting galaw ko, nanginginig na.
ang video hindi na maayos. Nakita niyo yung luma kong video? Hindi siya maayos. So, sabi ko sa fiancé ko, gusto ko ng phone na ano, para makapag-vlog na ako. Akala ng fiancé ko, nagjo-joke-joke lang ako. Sabihin sa akin, baka walang sa'yo, walang mag-subscribe sa'yo. Alam mo yung parang pinanghihinaan ka ng loob. Akala niya kasi, aning-aning ako. Yung alam mo yung walang matututunan sa akin yung tao. Ganun ang akala niya sa akin. Akala mo lang yun, pero, hoy, baka hindi mo, baka, after a few years na nagbablog ako, di ba? Patigilin na kita sa trabaho. Ayun kasi bakit? One of my dreams na patigilin na siya mag-drive sa truck. Kasi ayoko rin minsan dalawang rin ako na baka mamaya may mangyaring masama, di ba? Hindi ako makatulog, ganyan. Hindi na natin masabi, di ba? So, gusto ko siya patigilin. Ayoko nang mag-drive siya. Gusto ko office lang siya. Sana kahit pa paano, pagka kumita-kita na yung YouTube, ganyan. Medyo malaki-laki na yung kita, tigilin ko na siya sa trabaho niya. Ganyan ko siya kamahal. Yung, alam mo yun, yung buhay lang sa amin ngayon is yung pag-deliver niya. Ganyan ko siya kamahal. Ganyan tao mo pagmahal na. Pagka pinakitaan mo ako ng pagmamahal, babalik sa'yo na bibigyan kita ng pagmamahal na 3 times sa binibigay mo. Ganyan kita kamahal. Ganun ba ko? Well, ang Libra talaga, yan na naman tayo sa mga sa mga horoscope na zodiac sign. Pero rin ako natutuwa rin ako sa mga ganyan kasi feeling ko, siya, accurate. Hindi siya nagsisinungaling. Libra kasi ako, ang birthday ko is October 10. Break siya minsan nga doon ako kung ano bang kaibigan na gusto ko, ganyan. Actually, yung best na kaibigan ko is Gemini. Perfect match kami. Kaya ang dami kong mga kaibigan na Gemini. Gemini, Leo, or ano pa yung isa? Kalimutan ko na isa. Meron akong isang Basta ayun. Basta ang naalala ko lang is yung Gemini. So, eto nga, papakita ko sa inyo yung drawing ko. Tiyanan! What is it? Bye-bye. What are you doing? Drawing ako ng brick house. Diba? Drawing ko yan. Ganda, no? Dinrawing ko to kahapon. Kasi nung binili lang namin to nung Friday ng gabi. So, mushroom house. Ganda, no? Ganyan. Diyan nyo i-google yung sarili nyo kaysa makipag-chismisan kayo, siraan yung kapitbahay mo, siraan yung kaibigan mo na binibigyan ka ng pagkain, pinapalamo ka. Tapos sisiraan mo lang, di ba? Huwag ganun, di ba? I-google nyo yung sarili nyo at yung oras nyo sa sarili nyo improvement. Ayun ang sinasabi ko. So, ayan. Dati hindi ako marunong mag-drawing mga ganyan. Ngayon napagtanto ko na marunong pala ako mag-drawing. Diba? Tulad nga ito. Drawing ko rin. Ang gaganda ng mga drawing ko, no? Ako na maganda. Mahilig ako sa mga ganyan, no? Ayan. Drawing ko. Diba? Ganyan. Google yung sarili nyo sa mga ganyang, yung may mapapala ka sa wala. Diba? Nagdadrawing ako ng mga ganyan. Ito yung mga drawing ko. Di ba? Mahilig ako sa mga houses. So, ayan yung mga drawing ko. Ano pa ba? Mga bulaklak. Medyo pangit.
So, hindi ko alam ngayon kung ano mga i-drawing ko for today's video. Yan, ganyan. Google nyo ang sarili nyo. Ang oras nyo sa mga magandang bagay na kaya nyo i-improve ang sarili nyo. Kaya sa labas ka ng labas. Diba? Chismis ka ng chismis. Wala kang ginawa kundi siraan yung kapitbahay mo. Mainggit. Kung ano yung kapitbahay mo meron sila, wala ka. Inggit ka, ganyan. Siraan mo. Di ba pwedeng matuwala lang muna kayo dahil yung kapitbahay nyo is nakakaangat-angat, hindi na umaasa sa inyo, di ba? May mga ganun kasi tao na, ay, mayroon yung kapitbahay ko na ganito, ganyan. Sisiraan ko siya, ganun. Huwag ganun, guys. Kasi yun sa lahat, ang mga taong nanira, binababa lalo. Kaya ako hindi ako naninira ng kapitbahay. Ayun nga dapat ang isang dahilan kung paraan na dapat maging kaibigan mo yung kapitbahay mo. Kasi once na may mangyari sa'yo, kapitbahay mo ang tutulong sa'yo, diba? Dapat ganun, yung magtulungan yung mga kapitbahay. Hindi yung mga ibang kapitbahay nagtsisiraan. Diba? Hindi mo maganda yun. Paano kung may mangyari sa'yo masama? Diba? Sino tutulong sa'yo? Wala. Mga ka. Naalala ko yung mga kapitbahay namin. Wala kami ulam. Nagbibigay na kami ng ulam. Buti na lang talaga nakatira ko sa lugar na mababait ang kapitbahay. No? Although yung iba hindi naman mabait. Pero yung makaramihan sa kapitbahay ko nagbibigay ng mga ulam. Nagpapahiram ng mga gamit. Diba? Yung alam mo pag wala kang wala kang ganto, wala kang hanger, wala kang dryer, wala kang tapos umuulan, wala kang dryer, wala kang pwede mo hiramin yung dryer ng kapitbahay. Ganyan kabait ang mga kapitbahay ko. Wala kang kanin, wala kang ulam, hindi ka yan. Pero wag naman iasa lahat sa kapitbahay yung yung wala ka. Wag naman lahat. Siyempre yung mga kapitbahay mo, mayayamot din yan. Siyempre pagka meron ka, makita rin nila na tinutulungan mo rin ang sarili mo. Hindi naman yung tinutulungan ka lang ng kapitbahay mo, umaasa ka na habang buhay. Diba? Hindi naman ganun. Pakita mo rin sa kapitbahay mo na kaya mo mabuhay. Diba? Kaya mong iangat ang sarili mo. Kaya lubos silang tumutulong sa'yo. Diba? Ganyan yung mga kapitbahay ko. Natutuwa lang ako kasi may mga bilis ako ng ligad ng kapitbahay na ganun. Na pagka wala akong ulam, wala akong, minsan nga wala kaming kuryente. Parang, kasi dati, aminin namin, jumper kami. Dati jumper kami. Namin ko, hindi sa malinis naranasan namin mag-jumper. One time, wala kaming kuryente. Tag dito? Yung kapitbahay namin, ko siya, best friend. Sabihin na natin best friend. Tapos sila may ilaw kasi hindi sila jumper. Pinatulog nila ako dun sa bahay nila. Best friend ko siya. Mabait mga magulang niya sa akin. Diba? Pinatulog niya ako dun. Although na kahit hindi naman ako mapili sa lugar. Kahit madumi pa yan, basta makatulog lang ako. Ganun ako eh. Basta masaya ako, wala akong problema. Kahit saan mo patulugin, basta masaya ako, okay ako. Ayoko na matulog naman na malungkot, di ba? Bakit naman dun? So, ayan. Mabait talaga ng kapitbahay ko. Sana, one time, pagka lagu-lagu na yung aking YouTube. Babalik ako dun sa mga kapitbahay ko tapos magbibigay ako ng mga foods, di ba? Food pack ba? Ayan ang mga time na hindi ko makakalimutan kasi isa sila sa mga dahilan kung bakit naging ganito ang status ko sa buhay. Ganito yung pananaw ko sa buhay. Di ba? Isa rin sila na tumulong sa akin. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil na although na may naglilinis kasi ako ng kuko
lagi sila nagpapalinis sa akin, although kahit yung linis ko hindi naman maganda. Sa akin pa rin sila nagpapalinis kasi ang isip nila is, okay yan, at least meron kang kinikita habang nag-aaral ka, diba? Kasi nung one time, mag-apply ako sa McDo. Kasi gusto ko working student. Na ano lang ako kasi tumitingin sila sa itsura. Yung itsura ko ng time na yun, dahil mga tagyawat, ganyan. Hanggang ngayon naman marami nang nagtagyawat kayo. Kita naman, di ba? Hindi kasi ako maano sa sarili, hindi ako mapala-makeup. Gusto ko simple lang. So, ay, nag-apply ako sa McDo, hindi nila ako tinawagan. Gusto ko kasi nung time na yun, nagka-college ako. Gusto ko working student ako para at least sa pamilya namin may isang nakatapos, 'di ba? Kasi yung mga kapatid ko hindi nakatapos hanggang college, undergraduate, mga ganyan. Hindi sila nakatapos ng college. So ako pinurso ko talagang itapos. Although na kahit 2 years lang tinapos ko. Kasi yung time na yun nagkaroon na ng K-12 sa UMac, University of Makati. Maaga sila nagpaano ng K-12. So ako naano ko yung K-12 na yan. Dapat 4 years course yung tinapos ko. Nung nangyari. Naging 2 years lang. So, ako hindi ko na kaya paaralin sa sarili ko ng 2 years pa. Kasi gusto ko na talagang tulungan yung mga pamilya ko. Noong time na yun, nag-apply ako sa McDo, hindi ako yung tinawagan. Although namin naririnig ako na ang ina-accept lang nila is yung kahit bobo ka, basta maganda ka. Diba? Basta ako pag ako nagkaroon ng restaurant, kahit pangit ka, basta matalino ka, pasok ka. Ayoko yung tumitingin sila sa itsura dahil na ano lang ako. Diyos ko, ba't kaya naman mga ganun tao, no? Tumitingin sa itsura. O sabihin na natin restaurant yan. Diba? Kahit na, dapat i-hire nyo yung taong may nangangailangan, hindi yung tumitingin kayo sa itsura. Magbe-base kayo sa itsura. Hindi ganyan, dahil. Dapat hindi ganyan. Nabubusit lang kasi sila natingin sa itsura. Dapat diba tumitingin sa utak. Kung gaano ka katalino. Paano yung customer na nagwawala. Ganyan. Tapos yung maganda nakasagot ng mali. Ayun pa yung na-hire, diba? Bagay sitak sa mga ganun. Kaya ako pag nagkaroon ako ng restaurant, sana, pag nagkaroon ako ng restaurant, ang una kong i-hire wala sa itsura. Kahit ano pang itsura mo, kahit marami kang pimples. Pumasok ka, gusto ko lang magkaroon ka ng motivation, pumasok araw-araw, diba? Balay mo, ayun pa yung dahilan kung para silang umangat, diba? Hindi yung naimili ka. Bubisit ako sa mga ganyan. Dapat mga ganyan, dapat binababa naman. Okay. Dapat tulungan niyo yung mga estudyante, no? Basta ayun, balik tayo doon sa tumutulong sila sa akin kahit na lagi ko silang namamarder yung kuko. Yung kuko nila lagi ko namamarder. Lagi ko namamarder kasi nga basta, pagka nakakakita kasi ako ng ingrown, gusto ko matanggalin. Na kahit magdugo, okay lang. Basta matanggal. Ganun ako. Kaya, minsan may mga customer ako na ayaw na sa akin kasi parang gigil na gigil daw ako sa ingrown. Diba? Kaysa maiwan, kaysa mamaga dyan, diba? Iwan ko yung ingrown, tapos mamamaga. So, okay lang matanggal, basta magdugo. Diba? Basta natutuwa lang ako na kahit na ayaw nilang magpalinis sa akin, gustong-gusto pa rin nila. Kasi ang iniisip nila is para nga makatulong sa akin na makapagtapos. Ito na po, nakatapos po ako ng 2 years course dahil sa paglilinis ng kuko. At nakatapos din ako sa mga tulong ng mga magulang ko kahit na kahit kaunti, di ba? Minsan nga nung time na nag-aaral ako, nakakabayad ako ng bahay namin, 6,000 a month yung bahay namin dati. So, nababayaran ko siya sa pagkalilinis lang ng kuko, na pagsusustento ko rin yung mga pagkain namin araw-araw, na pagsusustento ko rin yung sarili ko sa pag-aaral, di ba?
Kasi ang gawain ko noon dati is yung papasok ako ng umaga, uwi ko 2:00 ng hapon. Tapos 2:00 punta na ako sa may lilinisan ako, ganyan. Natatapos ako ng mga 8, ganyan. Kaya actually, yung pag-aaral ko, hindi ko talaga masyadong gusto ko lang talagang matapos. Wala akong masyadong natutunan. Kasi pagka may assignment kami, hindi ako nakakagawa ng assignment dahil nga yung mga customer ko. Inuuna ko yung customer ko kaysa, 'di ba? So, at least hindi naman ako bobo na mangmang, ganyan. Wala lang ako laging assignment. Kaya pagka may assignment kami, gusto ko na itapos sa loob ng school kaysa iuwi pa. Kasi pagka uwi ko, maglilinis na ako ng kuko, diba? Wala na akong time na So, ayan po yung yung buhay ko noon, nung college ako. Chinaga ko talaga dahil 4 years, K-12, 2 years ang K-12, di ba? Tapos 2 years pa sa 2 years course na Communication Service Management. So, at least yung mga professor ko, naiintindihan nila ako kahit wala akong assignment. At least naiintindihan nila ako, sige, basta tapusin mo lang yung pag-aaral mo, wala kang gagawin mo sa mga ganyan. Push mo yan kahit wala kang assignment. Basta natututo ka kahit paano. So, lang ako kasi si God, binigyan ako ng mga taong tulungan ako umangat. Kahit na hindi naman totally na super tulong ang ginawa nila. At least tinulungan ko rin yung sarili ko na umangat kahit paano. Matapos yung course, tapos karoon ng magandang trabaho. 'Di ba? So, ayun. Natutuwa lang ako. So, wala akong magawa for today's video. Tinatamad pa ako mag-vacuum kasi pagka nag-vacuum ako tapos mamaya may kalat na naman. So, siguro mga Tuesday na ako kasi bukas, Monday, holiday. Andito yung mga kids. So, ayoko muna maglinis. Gusto ko hayaan muna yung mga kalat dyan. Kasi once na naglinis ako, maya-maya may kalat ulit. So, huwag na. Okay na, malinis na yung table, yung mesa, yung mga walang hugasan. So, okay na ako doon. Tapos, ano pa yung isa kong makwento? Galing ni God, no? Bibigyan ka niya ng mga taong tutulong sa'yo. Thanks God, kasi nandito na ako, maayos ang buhay ko, at hindi ako naging pariwala na babae, di ba? Natutuwa ako kasi binigyan mo ako ng gantong buhay, na kahit na malayo sa pamilya, malungkot, at least alam ko yung pamilya ko okay, di ba? Okay sila kahit malayo ako. Ayun lang ang gusto ko, na makita silang okay. Ano naman gagawin ko kung nandun ako, wala naman ako iabot sa kanila, wala man akong maitulong, di wala rin, di ba? So mas pipiliin ko ng mas malayo ako sa kanila, at least nakakatulong ako kahit papaano. Although na hindi ako nagpapadala, at least pagka may emergency or kailangan nila ng tulong, nandito ako, diba? Laging sa kanila. So, lang ako kasi natutuwa talaga ako. Basta ewan ko, pakita ko sa inyo guys yung aking friendship. Bago ako umalis ng Philippines, December 16, 2023. Lumabas kami ng aking friendship. Pumunta kami sa SM Las Piñas. Kahit na malayo sa akin. Taga Ortigas kasi ako nun. Kahit malayo yung Las Piñas sa akin, pinuntahan ko. Kasi, syempre, diba, isang beses na lang, last na lang din ng pagkikita, diba? So, nagkita-kita kami, tapos kumain kami sa restaurant. Ito yung ginawa namin. Nagpa-picture kami. Ito yung remembrance nila sa akin. Diba? At least meron ako mga ganyang remembrance, diba? Natutuwa lang ako. At least meron ako nito. Nakasabit sa dingding. Kala nyo nakalimutan ko na kayo. Hindi ko kayo nakakalimutan. Kilala ko pa rin kasi may utang sa akin. Natutuwa talaga ako. Although na, at least, diba, pagkabalik ko sa Philippines, meron akong gagawin. Meron akong mabibisita, ganyan. Meron akong, alam mo yun, yung mabibisita ba? Pagka bumalik ka sa Philippines.
Gusto ko silang bisitahin. Gusto kong kamustahin yung buhay-buhay nila. Wala, natutuwa lang ako kasi binis ako ni God ng mga mababait na kaibigan na kahit nakatalikod ako, hindi nila kaya kong siraan. Although alam ko nagsisiraan kami, di ba? Pagka nakatalikod ako, although alam ko na nagsisiraan sila, pero in a joke way naman. Pero alam ko mababait mga kaibigan ko kahit taksilin ko sila, mga ganyan-ganyan. Hindi nila akong kayang taksalan, di ba? Ano lang ako. Yaman, no? Bilhin namin, ayan, no? $2.99. Sabi ko sa inyo, mahilig si Paper sa mga ganito, no? Akala ko ako lang, kasi dati nung bata-bata ako, mahilig ako magluto-lutuan. Nakita niya, ay, ang ganda, oh my God. Display natin sa ano. Ayan, no, display niya dyan. Dati, mahilig ako sa ganito nung bata ako. Kasi nga nagluluto-lutuan ako nung kabataan ko. Gusto, pagka yung mama ko, binibili ako ng mga luto-lutuan. Natutuwa na ako. Ganun. Ito is $2.99. Medyo mahal, ha? Yung binili kong pang bababang sa ano yun sa may candle. $1.99. Mahal naman pala na ito. So, ayun na guys. Thank you guys for watching my video. And I hope na may natutunan naman kayo. At sana kaysa isiksik nyo yung sarili nyo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, i-prioritize nyo yung sarili nyo na kung paano ba i-improve ang sarili nyo, no? Huwag na yung makipag-chismisan ka sa mga kapitbahay. Huwag nang ganun kasi wala naman kayo mapapala dun, eh. Magkakaroon lang kayo ng kaaway, may mga magagalit lang sa inyo, di ba? So, huwag nyo nang gawin. Improve nyo yung buhay nyo nang, alam nyo, may matututunan kayo, may matutuwa sa inyo. Hindi yung sisiraan mo yung isang tao, konti na angat lang, sisiraan mo na, kukwentuhan mo na ng mga kung ano-ano. Huwag nang ganun. Kasi una sa lahat, wala ka naman mapapala dyan, eh. Kakaroon ka ba ng isang kilong bigas dyan? Kakakwento-kwento mo. Diba? Huwag na. Ang sinasabi ko lang na ilaan nyo ang oras nyo sa mga kwenta-kwentang bagay. Kumbaga magluto kayo or linis kayo ng bahay or tahi-tahi kayo. Ganyan. Hindi yung punta ka sa kapitbahay, makikichismis ka lang. Papagod ka lang, may masisiraan ka lang na tao para matuwa yung kapitbahay mo. Huwag na, day. Hindi worth it. Hindi worth it ang oras. Ilaan yung oras nyo sa mga kakwenta-kwentang bagay. Hindi sa walang kakwenta-kwentang bagay. So guys, ayun na. Dito na matapos ang ating video and I hope na may natutunan na naman kayo sa aking video. Yeah. Thank you and don't forget to subscribe our channel. Thank you guys and bye!